Mga kada, tuloy-tuloy pa rin ang pagharurot pataas ang presyo ng gasolina sa bansa dulot ng nangyaring gulo sa Middle East. Kaya naman ang karamihan ay pinairal ang kanilang pagka-practical, iba't ibang paraan na para makamura ang sinasakyan nila katulad lamang sa paglalakad kung saan malapit naman sa kanilang pinupuntahan. Sa probinsya, ilan doon ay ginagamit ang kanilang mga alagang hayop na pwedeng pang transportation. Nakakaaliw mang pakinggan pero yan ang isa sa mga pasakit na dulot ng crisis sa gasolina na yon. At eto pa mga kadang, iba naman, pagpapadyak gamit ang bisikleta bilang alternatibong transportasyon ang ginagawa para lamang makarating sa kanilang trabaho, paaralan, at iba pang mga lakad. Isa na po dyan ang bisita natin ngayong umaga. Panoorin po natin to. Malaya siyang nakakasakay ng iba't ibang transportasyon na ginagamitan ng gasolina. Kahit magbayad, basta't makarating lamang sa dapat na puntahan. Umulan man o umaraw, babiyahe para lamang makapaghanap buhay para sa mga minamahal. Siya si Eusebio Quiñones o mas kilala bilang Coach Eboy. Mula sa Bicol at nagdesisyong manirahan sa Quezon City para sa mas malaki at mas maraming mga oportunidad. Ang lahat ng ito ay para syempre sa kanyang pamilya. At ang pagbibisikleta ay naging bahagi na ng buhay ni Coach Eboy. Naging membro lang naman siya noon ng isang grupo sa bansa ng mga lumalahok sa cycling contest at nakilala bilang Southeast Asian Mountain Bike Gold Medalist. At simula nang humarurot ang pagtaas ng gasolina sa bansa dahil sa kaguluhan sa Middle East, ang pagbibisikleta na isa sa mga mahal niya ay lubos ng nakatulong para kahit papano'y hindi mapudpud ang kanyang bulsa. Here with us now, cyclist and coach of Philippine National Cycling Team, Eusebio Quiñones, aka Coach Eboy. Coach Eboy! Hello po! Good morning po! Morning! Welcome po! Wow, look at that bike! Mukhang true to his vocation. Talaga nagpunta siya dito on his bike. Wow! Yes! Diba? Hindi lang Hello po! Hindi lang to Hello. posing Talagang ginagawa ni Coach Eboy. Good morning po. Ay meron palang mic. Good morning po. Good morning po. Good morning muna sa kayo lahat. mga kada. Magandang umaga kada. Ako nga pala si Coach Eboy Quiñones. Nag-start ako ng pagbabike nung bata pa ako kasi nainganyo ako doon sa mga dumadaan na tour sa amin. Kaya yun ang nakapag-inganyo sa akin magbike. Oo, ito po yung mga bike competitions, bike races. Dumadaan po sa inyo before. Nung sa probinsya ako, yung Marlboro Tour na tinatawag noong mga 1980s, doon siya nag-umpisa. Ayun. So you've been biking ever since you were a child? Yes. Yes. Was it your go-to form of transportation, like your preferred form, or it started as something fun lang? Yung una, parang service ko lang siya sa pagpapasok sa school. Oh! Yun yung nag-umpisa. Yung sa ano ba, Coach Eboy, ito po ba yung pagpasok mo sa pagbibisikleta? Ito ba yung parang gusto mo talaga ipagpatuloy ever since bata ka talaga? Or pinasok mo rin talaga siya para sa competition? Nahikayat kasi ako dahil mayroon din mga bikers dun sa province namin. Like si Juan Choramores, Yes. si Hob Babagay. Sila talaga yung naging parang mentor ko nung bata pa ako. Hanggang sa napunta ako doon sa magtatrial ako sa Philippine team. Yes. Ganon. Kaya natuloy-tuloy na. So sa ngayon po, nasa Philippine team kayo ng cycling. Yes po, ma'am. Bilang coach po. Bilang coach. At tapos, saan po nagko-compete yung Philippine team natin? Marami po kasi sumasali tayo sa Southeast Asian Games, Asian Games. Yun ang ngayon gusto namin ma-qualify kami sa susunod na 2028 Olympic. Yes. Kaya yun yung gusto namin. So, mula inspirasyon, tapos form of exercise, ngayon po talagang legit means of Competing na. transportation na po Yes. ang touring ninyo sa pagbibisikleta. Oh yes, ma'am. Kasi napupunta kami sa iba't ibang lugar, nagtitraining kami. Bali, bisikleta na lang yung sinasakyan ko.
at yung mga rider ko para papunta doon sa training venue namin. Eh kung araw-araw kami magsasasakyan o magmumotor, eh sa mahal ng gasolina ngayon, eh siyempre magastos. Tama po yun. So, sinimulan niyo po yung pagbibisikleta as a means of transportation nung nagtaasan yung fuel prices or ever since? Ever since, ma'am, dahil nung, sabi ko nga, nung bata ako, nag-umpisa yun sa pag-aaral ko, hindi na ako namamasahe para pumunta sa school. No, hindi naman kayo, sir. Yan talaga yung gusto kong mangyari sa buhay. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa nagagawa. Kasi, hindi po ba medyo dangerous? Siguro, ma'am, safety na lang talaga lagi. Dahil pag nag-bike tayo, unahin natin, lagi tayo naka-helmet. True, yes. Helmet, saka yung naka-proper attire tayo para yung iba, ma'am, nakikita ko nga, inaabot sila ng gabi, may ilaw sila sa harapan, pati likod, para makatipid sa pamasahe o gastusin. And also because you're one of the coaches for the Philippine cycling team. So when you mentioned that there's a lot of training, because another popular thing right now is run clubs. Yes. So when it comes to preparing for a marathon, people prepare like months and months ahead of training. So in terms of preparing for a cycling competition, what does the training process look like? Kami kasi nag-start kami ng mag-training kami. Pag nag-off-season kami, pagbalik namin, makapag-train kami ng tuloy-tuloy na 3 months bago kami mag-competition. Wow. Yung sa ano din, Coach E-Boy, yung mga tinitrain mo ngayon para sa upcoming competition, ano din yung mga ages? Meron kasing juniors saka yung mga elite riders natin. Yes. Doon yung pinalalaban natin sa Southeast Asian Games or Asian Games, sila yung mga elite rider natin. Yes. Oh, so nice. Pero, para sa mga kada natin na interesado rin na i-pick up po ang pagbibisikleta, hindi lamang as a form of exercise, Coach E-Boy, pero as an alternative para makatipid. Oo. Ano pong maipapayo nyo sa kanila? Yeah. Kasi pwede bang from beginners, sumabak na ako sa pagbibisikleta all around the city? Kasi parang pagmumotor din yan kailangan yata muna ng training para hindi ka masagasaan, hindi ka mabundol. Ang ma-advise ko doon, ma'am, kasi kung gagawin natin transportation yung pamimisikleta, dapat dumaan tayo sa basic na kaalaman sa pagbibisikleta. Kasi kung basta-basta lang tayo magbabike at magbabike tayo minsan na wala tayong proper Yes. safety gear, delikado. Alam mo naman dito sa atin, ma'am, bike lane na, nadadaanan Meron na pa ng din ang ibang Oh, sasakyan. overtake pa dun sa bike. Walang kalaban-laban. Talagang mga to. Hindi na ibinigay sa mga siklista, di ba? Maliit lang na maliit lang na Napuwang sa puwang para kalsada, sa kinuha kalsada. pa rin. Kayo po ba nagtuturo kayo ng mga gano'n, ng mga safety classes para po sa mga siklista? Yes, ma'am. Nagtuturo po ako dahil doon sa mga, yung ibang mga kabataan na minsan na gusto rin matuto. Dumadaan sila sa basic training talaga. Hindi naman na bigla-bigla kaagad sasabak. Ayan, nagtuturo pala si Coach Abo. Yeah. And for people like beginners, for example, like me, I used to bike a lot when I was younger, but now it will be harder for me to pick it up. So for people who are interested in starting biking or want to use it as a form of alternative transportation, what exactly is the training process? Like, do you have to train your stamina? Is there breathing techniques to help you? Like, what does the beginning look like? Ang umpisa kasi dyan, ma'am, dapat matuto ka doon sa proper handling. Handling. Kasi pag hindi mo na-umpisahin yung proper handling mo, mahirapan ka rin mag-bike To navigate. like sa traffic. True. Tapos napansin ko, Coach E-Boy, may mga klase-klase ng bisikleta kasi before may mas easy gamitin. Yes. Pero yung mga ganto na parang mahirapan siya, ano pa ba yung masasuggest nyo talaga for beginner ng mga bikes? Masasuggest ko doon sa mga beginners bike, okay na yung mountain bike, pero dapat mas mababa pa yung Mas mababa. upuan nila, mas mataas Oo. yung manobela nila para mas madali siyang
proper handling niya. Okay. Mag-enroll na kay Coach Ibo. Oo, kasi si Mama P, nagsastart yung magbabay. Sumemplang na ako kay Coach Iboy. As in, pinapreno ko yung mukha ko. Buti na lang walang bahid. Thank you, SB Clinic. Ang laki po niya noon. Dito. Hanggang tuhod. Hala, akala ng asawa ko po. Nako. Naku po. Oh, P, Kaya mag-ingat! mag-ingat po tayo. Yes, Mag-ano take talaga care. muna tayo. Mag-train muna tayo. Yes. Oo. Tapos yung balance po. Ano po yung pinakamagandang advice about balance? Sa amin, ma'am, sa yung mga balance na ginagawa namin, nagte-train kami sa cone. Para doon kami ginagawa namin yung skills training namin para yung balance mo mas maging magaling. Paano pa ba yung sa cone coach? Like, gano'n siyang insura? Parang slalom, gano'n. Oh, yes. Okay. So, yun yung magiging tips din sa mga gusto mag-practice ng To balance. To just practice. Okay, maganda yun ang around startup mga obstacles. kada ha. Yes. Tapos pag nagpupunta po kayo, halimbawa, dadali niyo po yung bike ninyo, hindi naman po kami pwede naka-outfit ganito. Naka-cleats pa nga kayo. Ang hirap niyan eh. Kasi nilalak yan dun sa pedal. Yes. Oh, yes. Meron. Pag tumigil ka, kailangan i-unlock mo. So that's another thing you have to think about. There's a Or else lot. kaganyan ka na lang. Oo. Wag naman. Naku po mga kada, dapat ingat at matuto. Pang-advance na yung mga cleats na yan. Pero Yes. pagdating nyo po sa isang lugar, meron naman po tayo mga bike rack sa mga mall natin. For example, ano pang kailangan ng mga kada natin para hindi naman nakawi gamit. Oo. Kailangan talaga, ma'am, magdala tayo ng yung sinasabi natin na matibay na lock. Kasi baka pagbalik natin, wala na yung bike natin, iba na yung sumakay. Nangyayari po talaga yan. Nangyayari, ma'am. Tapos bit-bit na lang yung helmet, gano'n. Oo. Pero sa'yo po, ano po yung pinaka-rewarding tungkol sa pagbibisikleta? Sa akin, ang naging reward ko sa mga anak ko, nahilig din sila sa bike. So, hindi sila sports na napuntahan nila. Mula bata pa sila, hindi sila napunta doon sa bisyo o kaya nagtatambay sa computer. True. Nag-bike sila. Kaya yun, isang rin na benepisyo doon para sa akin yung nag-guide sila ng tama. Yes. It's a nice hobby because it's not only keeps them active, but it's also good for their health as well, right? Tama. Oo. Yeah. Yes. Ano po yung pinakamagandang na bisikletahan nyo na? Oo na nga. lugar? Saan? Yung hindi po uphill ha, kasi hindi naman maganda. Yung Pag- medyo patag lang, Coach Iboy. Pag dito sa atin sa Pilipinas, kasi ang magagandang nababaikan namin is sa mga province. Kasi pag dito lang malapit sa city, at bukod sa maraming sasakyan, Maraming aso. usok. Yun talaga. Ulit ka ng aso. Marami nga dito, yan yung mga nakakatakot pag nagbibisikleta ka lang, ay, nako! Yung Palawan, isa sa magandang napuntahan ko na magandang mapagbaikan. Sa province namin, sa Bicol, marami rin. Ay, ang ganda. Sa road po to o sa off-road? Sa road, saka off-road. Kasi yung tinuturo ko ngayon sa pagiging coach ko is sa mountain bike. Madalas kami sa mountain. But for sure, super fun yan. Papasukin mo ba yun dun, Mama P? Yung sa mountain na talaga yung Hindi challenge. masyado. Ako, baka wala pang 5 minutes na tumba na ako. Kaya, Coach, para po sa mga kada nating interesado mag-enroll, para naman maturuan nyo sila ng tamang skills. Doon sa mga gustong matuto, i-message nyo lang ako sa Facebook account ko, Eboy Quiñones. Sa Instagram, Eboy Quiñones din. Hindi lang naman dapat na basta-basta mag-bike. Dapat din talaga maturuan ng maayos. Bilang coach ako sa Philippine team, marami rin ako na bata na iniingganyo na matuto. Yes. Kasi hindi yung hawak ko ngayon, baka sila yung mga next na susunod na
ipanlalaban natin sa ibang bansa. Tama. Kaya minsan pupunta rin ako sa mga batang Pinoy na laro, yung palarong pambansa. Nag-scout din ako sa mga bata para yung mga upcoming natin na pwedeng ilaban natin sa ibang bansa, doon natin maumpisahan. Nice. Wow, so Maraming nice. salamat po, Coach E-Boy. Saan ka ba nila pwede ma-follow sa social media account mo? Yung Instagram ko, Eboy Quiñones. Sa Facebook, Eboy Quiñones din. Maraming salamat po, Coach E-Boy. At mga kada, tandaan, ang buhay ay parang pagpadyak sa bisikleta. Bumabagal kapag may lubak, katulad ng mga problema natin sa gasolina na nagiging hadlang para hindi tayo mabilis makapunta sa ating paroroonan na dapat ay magbigay ng tagumpay sa atin. Tama. Pero kung wala pong sagabal, malaki ang naitutulong na bisikleta para mabilis nating makita o marating ang ating tagumpay. Yes. With the proper training. Para walang semplang katulad ko. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.